Cine Recap PH. Maligayang pagbabalik sa Cine Recap PH. Warning, spoilers ahead. Ang pelikulang itatampok natin ngayon ay patungkol sa isang estranghero na nagpunta lang sana sa LA para ayusin ang libingan ng ina. Ngunit napaaway siya at ito ang nagbigay sa kanya ng daan na mapasok ang underground fight club kung saan pinamumugaran ng mga kriminal at korap na opisyal. Ang pelikulang ito ay ang American action thriller film na ipinalabas taong 2024 na pinamagatang Lights Out. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Nagsimula ang lahat kung saan ang grupo ng mga sundalong Amerikano na kinabibilangan ni Mike at Don, naiipit sa isang matinding bakbakan na pumatay sa kanilang mga kasamahan sa Afghanistan. Ilang taon ang nagdaan, dumating si Mike sa LA para sa mahalagang bagay at dumaan sa isang bar para magpalamig, pero may nakita itong mga nagsusugal. Hiniling niyang sumali sa kanilang ngunit malaking pera ang ilalapag para makasali, ibinigay ni Mike ang relo niya bilang pangpusta. Maya-maya pananalo si Mike sa pagsusugal pero hindi tanggap ng kalaro niya ang pagkatalo. Pinapalabas na nandaraya siya kaya binawi na lang nito ang relo subalit pinagtulungan ito doon, hindi nila alam na bihasa siya sa pakikipaglaban. Nagpaputok ng baril ang nakalaro pero hindi ito nagpasindak bilang dati siyang militar. Nabawi ni Mike ang relo at kasabay na nakuha ang napanalunang pera, agaran na din itong umalis sa lugar. Napanood ng kakalaya lang na nagngangalang Max ang lahat, sinundan nito si Mike at inalam kung saan ito pumunta para sa kanyang plano. Nagpunta si Mike sa isang motel upang doon magpapalipas ng gabi, paulit-ulit niya napapanaginipan ang nangyari noon sa Afghanistan na nagbibigay sa kanya ng bangungot. Kinabukasan, pinuntahan ni Max ang motel na tinuluyan ni Mike upang kausapin pero pinagsaraduhan siya ng pinto. Nakita kasi ni Max ang kakayahan niya sa pakikipaglaban at kinuha ang oportunidad na magamit ito sa paligsahan. Lumabas din si Mike kalaunan at nakapag-usap ang dalawa sa isang kainan. Maliit lang ang kinita ni Mike kagabi sa sugal, gustong gamitin ni Max ang kakayahan nito sa pakikipaglaban para kumita ng mas malaking pera na sasapat na makakatulog si Mike sa disenteng lugar. Tumanggi si Mike sa alok nito dahil hindi siya interesado sa pakikipaglaban, pero nakita ni Max ang kapatid sa mga mata niya na nanggaling noon sa Afghanistan na nagpakamatay dahil sa galit na nakatago sa loob. Kinumbinsi siya ni Max na kailangan niya itong mailabas kung ayaw nitong matulad sa kapatid. Sumama na din si Mike at dinala siya ni Max sa isang lugar kung saan ginaganap ang ilegal na laban. Ang nagpapatakbo ng underground fight club sa lugar ay si Fosco, siya rin ang kumukuha ng mga pusta sa bawat kalahok. Walang rules sa laban kung sino lang ang unang mawalan ng malay ay siyang matatalo. Nang mapanood ni Mike ang hindi makataong labanan, tumanggi ito sa hiling ni Max na lumaban kahit pa inilibre siya nito ng almusal. Subalit tinawag siyang duwag ni Fosco at pinagtawanan ng mga manunood. Napilitan na si Mike kaya bumalik ito na iniisip nilang easy money lang siyang kalaban. Pero nang magsimula ang laban, hindi man lang nakaporma kay Mike ang kalaban kung saan mabilis niya lang itong napabagsak. Nabigla ang lahat sa nangyari hanggang sa may dumating din na pulisya sa lugar kaya mabilis nagkalasan ang lahat ng tao. Tuwang-tuwa si Max sa pagkapanalo at ibinigay ang pera ni Mike na ipinagtataka niya dahil wala naman itong pusta. Nang ipahawak pala ni Mike kay Max ang bag niya ipinusta nito ang pera niya sa loob. Nang magkasundo na din ang dalawa inalok ito ni Max ng matutuluyan pansamantala, ngunit ang kasintahan ng kapatid ni Max mayroong hinahanap sa loob ng bahay. Nang hindi nito makita ang hinahanap sinaktan niya si Rachel, sa pilitan niya itong pinalayas hanggang sa dumating sila Max na nasaksihan ng panggugulo ng bayaw na hilaw. Tinuruan ito ni Mike ng leksyon na ikinagulat ng kapatid na nakalabas na pala ng kulungan si Max. Ang lalaki ay may kinuha palang pera na hindi niya mahanap sa pinagtatagwan. Sinundo ito ng tauhan ng nagngangalang Sage ang isa sa utak ng mga krimen sa kanilang syudad na nagtatrabaho din kay Ellen. Binabawi nila ang perang kinuha niya sa pagbabanta sa kanyang buhay. Sinabi nitong naroon lang ang pera sa bahay ng kanyang girlfriend at nang masigurong totoo pinatay ito ni Ellen. Bago umalis pinagbantaan nito si Sage pag hindi nabawi ang pera. Si Ellen isa palang pulis na ginagamit ang katayuan para sa mga masasamang gawaing krimen. Samantala, si Mike pansamantala munang nanunuluyan sa bahay ng kapatid ni Max, bilang ganti sa pagtanggap sa kanya inayos nito ang mga sira-sira sa bahay na ikinatuwa ni Rachel at ng anak nito. Si Max naman pinuntahan ng kaibigan na si Sage na ikinagulat nang makita siyang nakalabas na,
pero siningil ang pagkakautang nito sa kanya noon bago pa man makulong kaya ibinigay ni Max ang kinita kagabi bilang paunang bayad. Ang rason talaga kaya ito nagpakita upang mag-set ng laban para sa kilala niyang tao dahil ito ang nagpapatakbo ng underground fight club sa syudad. Tumanggi si Sage sa hiling nito pero dinahilan niya ang utang na ito lang ang paraan para makabayad laban sa kanyang tao at nagbigay ng partida. Sumang-ayon na ang crime boss sa usapan at pinagbigyan siya ng isang laban. Nang gabing iyon, naalala na naman ni Mike ang nangyari noon kaya nakakaramdam ito ng galit. Dumating ang anak ni Rachel na binati ito dahil sa namayapang ama niya ang boxing bag at hinangaan ang suntok nito. Tinawag na din sila ni Rachel para maghapunan dahil hindi na iba ang tingin sa kanya nito. Maya-maya pa dumating si Max at ibinida ni Rachel ang malaking tulong ni Mike sa bahay. Nang magligpit na ang mag-ina, pinaalam ni Max kay Mike na may naset na itong laban para sa kanya na ngayon mas malaki ang kita. Nag-aalangan pa din si Mike sa inaakala na kagaya lang nung huling laban pero ipinaliwanag ni Max na naiiba ito sa nauna na hindi niya pagsisihan. Kalaunan sa laban, naroon din ang pulisya na pinangakuan ni Sage na kikita ng malaki sa laban ngayong gabi. Pagdating nila Max sa lugar nagpasalamat ito kay Mike sa pagpayag. Nang magkita sila ni Sage, lalo pang binigyan ito ni Mike ng partida na sinang-ayunan naman nito, si Fusco pa din ang ref kung saan agarang nagsimula ang laban. Naunahan si Mike na bahagyang nahirapan, hindi rin nagtagal at mabilis siyang nakawala. Nang aatake ulit ang kalaban napatulog ito ni Mike sa isang suntok lang na ikinagulat ng lahat at ikinadismaya ng pulis ang pagkatalo. Hinabol naman ang dalawa ni Sage para bumawi, gusto niyang lumaban ulit si Mike sa ring katunggali ang kanyang pinakamaasahang fighter. Sumang-ayon si Mike sa kondisyon na triple ang kanilang panalo, nang maayos na ang usapan gusto pala ni Sage ngayon na agad ang laban, pero walang inaatrasan si Mike kaya agad nagsimula ang laban ng dalawa. Sandaling nahirapan si Mike nang tamaan na nagpaalala na naman ng bangungot nito sa nakaraan, pero nang makabuelo ito doon na siya nakabawi at pinabagsak ang kalaban na inawat na lang ni Max dahil hindi na nito nakontrol ang sarili. Dahil dito masayang-masaya ang dalawa sa malaking kinita sa laban, nagtataka lang si Max kung ano ang dahilan ng pagpunta ni Mike sa LA. Sinabi nito na nung panahong naroon siya sa serbisyo namatay ang kanyang ina ng nag-iisa, walang ibang nag-asikaso kaya gusto niyang makabawi na mabigyan ito ng maayos na libingan. Ang pulisya tinawagan ni Sage upang ipaalam na alam na niya ang bahay ng kasintahan ng kumuha sa pera. Agarang nagpunta roon ng mga pulis at pinasok ang bahay ni Rachel na wala man lang dalang warrant. Sinuyod ng mga ito ang bawat kasulok-sulukan ng bahay para lang mahanap ang kailangan nilang pera. Pero hindi talaga nila ito makita roon. Pinagbantaan naman ng pulis si Rachel upang hanapin ang pera na kinuha ng kanyang kasintahan. Nakaramdam ng takot ang mag-ina sa ginawa ng itinuring nilang alagad ng batas. Pagpasok nila sa loob nagkalat ang mga naiwang gamit na sinira ng mga pulis. Nagmadali namang umuwi sila Max nang mabalitaan ang nangyari na ipinag-alala ang kalagayan ng kapatid. Walang alam si Rachel sa ginawa ng kasintahan pero may iba pang nabanggit na pangalan ng pulis sa kanya kung saan ito si Sage. Nang marinig ito ni Max agaran silang umalis ni Mike para puntahan si Sage sa kanyang gym. Pagdating doon sinubukan pang hamunin si Mike ng isa sa mga tao nito buti na lang itinuro kung nasaan si Sage. Galit na galit si Max sa hinala niyang si Sage ang nagpadala ng pulis sa bahay ng kapatid na nagbigay ng trauma sa pamilya. Itinanggi ito ni Sage at dinahilan ang pagkakautang ng kasintahan ng kanyang kapatid sa ibang tao na mas higit pang delikado sa kanya. Kinausap na lang ito ni Max na wag nang idamay ang pamilya niya, ngunit titigil lang daw si Sage pag nakapagbayad na ito ng utang at binigyan sila ng 2 araw para pag-isipan na lumaban si Mike para sa kanya. Paglabas ng dalawa nakasalubong ng mga ito ang pulis na natandaan si Mike sa laban, binigyan siya ng numero kung gusto niyang mas umangat pa. Hindi na alam ni Max kung ano talaga ang nangyayari, ngunit may hinala si Mike sa pulisya na isa itong masamang tao kung saan naiipit ang kanyang kapatid, pero ibinigay niya ang suporta na tutulong ito sa magiging laban ni Max. Upang matapos na ang ugnayan ni Max kay Sage, gusto na niya itong mabayaran kaya nakipagkita siya kay Fusco para mag-set ng laban na mas malaki dahil hindi lang si Sage ang nagpapatakbo ng underground fight sa syudad. Pagka-uwi inatake na naman si Mike ng bangungot sa nakaraan kaya nagising na naman ito ng 10 oras ng gabi. Nang lumabas siya para magpahangin dumating si Rachel na hindi rin makatulog at nagpasalamat sa lahat ng tulong na ginawa ni Mike para sa kanila. Gusto ni Rachel na mas makilala pa si Mike, kaya naikwento nito ang malaking pagbabago sa kanyang buhay magmula nang mapasok sa militar.
na nagbigay sa kanya ng bangungot sa mga nawalang mga kaibigan na itinuturing ng kapatid. Kinabukasan, pinuntahan ni Fusco si Sage para ibalita ang mga naririnig niyang usap-usapan sa labas na pinagmukha siyang mahina ng mandirigma ni Max. Sinabi niya ang paglapit ni Max para sa isa pang laban ng mas matinding katunggali, at dahil sa pagkakainsulto agaran itong pumayag. Kalaunan, dumating na din ang laban para kay Mike na personal na dinaluhan ulit ni Ellen para makita. Ikinagulat na lang ng dalawa na malaman na pulis pala ang makakaharap ni Mike ngayong gabi. Ngunit pumusta si Sage laban sa tao ni Ellen, kaya pinagbantaan siya nito sa pagtatraidor. Hindi rin ito nakakalimutan ang perang hinahanap nila pero hindi nagpapatakot si Sage dahil kung bumagsak siya isasama niya ang pulis gamit ang mga ebidensyang meron siya sa mga masasama nitong gawain. Maya-maya pa magsisimula na ang laban, kagaya ng dati walang rules na sinusunod kaya magagawa nila ang gustong laban kung saan tabla sa galawan ang dalawa, ngunit hindi sadyang mapatay ni Mike ang katunggali na ikinagulat ng lahat. Agara na silang umalis dahil isa itong pulis, siguradong hindi ito papalampasin ni Ellen habang sa mga oras na yun nakita ni Rachel ang bag ng kasintahan na puno ng pera. Dahil sa pagkamatay ng kasamahan ng pulis, gusto nang burahin ni Ellen ang lahat ng may kinalaman sa kanila kabilang si Sage na may itinatagong ebidensya laban sa kanya upang maging malinis. Si Rachel kinumpronta ang anak dahil ito pala ang nagtago ng bag, ginawa lang ito ng bata sa galit niya sa kasintahan ng ina na hindi siya tinatrato ng maayos. Tumawag din si Max upang mag-impake na ang kapatid dahil nasa panganib sila. Sinabi ni Rachel ang natagpo ang pera na nag-ugat ng lahat ng tangka sa kanilang buhay. Samantala, si Fusco kasalukuyan na ngayong tatakas para magpakalayo-layo muna. Subalit bago pa ito makaalis tinapos ng pulis ang buhay niya. Maya-maya pa dumating na sila Max para sunduin ang kapatid, ngunit may dumating na sasakyan na walang habas na namaril kung saan tinamaan ang bata. Agarang tumawag si Max ng ambulansya upang iligtas ang pamangkin pero hindi na sila sumama para tapusin na ngayong gabi ang lahat. Upang magawa ito nakipagkita sila sa dating kasamahan ni Mike sa militar na si Don para humingi ng mga kailangang gamit. Ilang beses nang nailigtas ni Mike noon si Don sa kanilang mga operasyon kaya siya naman ngayon ang gustong bumawi. Gusto niyang sumama sa laban ng itinuturing ng kapatid sa kabila ng pagtanggi ni Mike dahil hindi niya ito laban. Ngunit nakaabang na pala ang mga pulis sa labas ng gym ni Sage. Dumating na din doon sila Max upang kumprontahin ito sa pagtatangka sa pamilya, pero itinanggi ni Sage na siya ang nag-utos sa pamamaril. Sinabi nito na si Ellen ang may kagagawan at siguradong lahat sila ay ipinapatay na ngayon. Sa labas habang naroon si Don nakaabang dumating ang mga pulis at pinaputukan sila na ikinagulat ng lahat. Hinarap nila ang mga ito at isa-isang napatay. Ngunit napalaban si Don dahilan nang nagkaroon ito ng matinding tama. Dumating pa ang ibang kriminal na pulis at tinadtad ng bala ang buong gym. Gumanti si Max kung saan napatay niya ang partner ni Ellen subalit tinamaan din ito, buti na lang naroon si Mike kaya napigilan niya ang iba pang pulis at napatay. Dumating din si Ellen sa lugar, upang burahin na lahat ng nakakaalam sa masama nitong gawain at tinapos si Sage. Nang si Max na ang susunod na pilitan ng isuko ni Mike ang sarili sa pulis pero may nakatabi palang baril si Max, nagawa nitong maunahan ang pulis sa binabalak na pagtapos sa kanila. Nakita naman ni Mike na may tama si Don, nalaman niyang matindi pala ang tama nito at hindi na nagtagal pa ang kaibigan, ayaw niya itong iwan doon pero pinilit siya ni Max dahil parating na ang mga pulis sa lugar. Kalaunan, ligtas na ang anak ni Rachel na ngayon nasa ospital. Ipinagpatuloy na din ni Mike ang pakay niya upang mabigyan ng magandang libingan ang ina, habang nag-iwan ito ng sulat kay Rachel na babalik siya pag natapos ang gagawin. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli. Paalam!